Sa dulo ng Bulinaw sa probinsya ng Pangasinan, may isang isla na tila napag-iwanan ng panahon. 12 taon nang nakalilipas nang una akong magtungo sa islang ito. Dalawang batang mandaragat ang aking nakilala noon, si Christine at Joselito, na halos araw-araw sumisisid para makamit ang pangarap na edukasyon. Makalipas ang mahigit isang dekada, nakapagtapos na sila ng kolehiyo. Si Joselito ay isa ng seaman ngayon. Teacher naman ang kanyang kapatid na si Christine. Malaki na ang ipinagbago ng dalawang bata. Pero ganun din kaya ang islang kanilang pinanggalingan. Ang dagat sa paligid ng Isla Silaki ang isa sa pinakamayaman sa Bulinaw. Tahanan ng mga higanteng taklobo, mga sea urchin o maratangtang at iba pang lamang dagat. May ano pa rin, no? Ano to maratangtang? So, ganun pa rin negosyo dito? Opo, ma'am. Ganun pa rin. Wala pa. Maratangtang pa rin? Tsaka arosep, ganun pa rin? So, sa iyo, ang laki na ng pinagbago ninyo ni Joselito, pero dito sa Silaki, malaki na rin ba ang pinagbago? Halos, ganun pa rin naman, ma'am. Yung lalo na sa hanap buhay, ganun pa rin po. Sa dagat pa rin po. Talaga? Pero marami namang nakakapag-aral dito o hindi pa rin? Yung mga may kaya lang po sa buhay, yung mga may kayang pag-aralin ng mga bata. Parang bumalik ako sa nakaraan kasi parang halos walang pinagbago yung mga bahay dito sa mismong isla. Nagbago yung ilan sa mga bata, nagsilakihan na sila at naging successful yung iba, pero yung the community itself, parang pareho pa rin. Dahil sa kanilang pagsisikap at sa tulong ng ilang individual, nakapagtapos at nakapagpundar sina Christine. Di ba ma'am, dati dito yon? Kaso yun, medyo, nung umalon, tinangay yung mga buhangin. Ang bahay ninyo, Naya. Baka muna kayo, ma'am. Bakit ang daming libro dito? Dito po binagsak ni ma'am, pinatago po ni Parang Father. parang ginawang library. Opo. Kasi walang eskwelahan pa dito. Opo, ma'am. Para sa mga bata po, ma'am, na gustong magbasa-basa. Nang makilala ko si Christine noong 2007, walang eskwelahan sa buong Isla Silaki. Walang nakatutuntong ng kolehiyo at marami ang hindi marunong sumulat at magbasa. Makalipas ang mahigit isang dekada, ganun pa rin pala ang problema. Sino sa inyo gustong makinig ng isang kwento? Kaya tuwing Sabado at Linggo, binubuksan ni Christine ang kanyang tahanan para magturo. Paula. Isa sa pinakamasipag at pursigido ang batang si Paula Castil. Pero tulad ni Christine noon, may kwento rin pala ng kalbaryo ang batang ito. Ano yung ginagawa ninyo? Nalinis po na Ibebenta ba ito? Arorosep ang tawag sa isang klase ng lamang dagat na matatagpuan sa Bulinaw. Lumalabas lang ito tuwing Disyembre hanggang Abril. Sa pagsisid at pagbebenta nito umaasa ang buong pamilya. Kinabukasan, maagang nag-almusal ang pamilya Castil. Papalaot kasi ang mga bata, kailangan may laman ng tiyan. Ganyan po talaga lagi ang ulam nila? Opo, ma'am. Madalas po pag kayong pumapasok sila kasi minsan talagang gipit ka ni ma'am.
Mm-mm. So ano po lagi, kanin at saka... Kape po, na Ah. kape lang sabaw. Oh, dalawa. Pitong taong gulang lamang si Tatay Reynold nang magsimula siyang kumayod sa dagat. Ganito rin ang trabaho noon ng kanyang lolo at ama. Isang kapalarang hindi niya natakasan dahil sa kahirapan. Ngayon, mga anak naman niya ang tila magmamana ng kalbaryong ito. Nung sinabi po sa inyo ni Paula na tutulong daw siyang sumisid, anong naisip ninyo? Anong naramdaman ninyo? No? Sabi ko, alanganay pa ako sa yayay. Sama yung mga yun, ma'am, pribata pa nga sila. Ayaw ko kasi masanay sila sa dagat. Kasi doon namimilit sila. Kaya pinagbigyan ko isang bisis yung naramdaman nila na maganda. Nakakuha sila, nakakatulong sila sa akin. Gusto nila, araw-arawin kasi hindi pwede. Sabi ko, may pasok kayo. Sabado linggo, ganyan. Kasama kami. Sabi niya, sige, sabi ko, para may pangdagdag baon kayo. Masakit man sa kalooban, namulat na rin sa buhay dagat ang kanyang mga anak. Pero patuloy siyang umaasa na balang araw may ibang biyaya siyang maipapamana. Pangarap ko po para kahit ganito ang buhay namin, matapos sila pag-aaral kahit anong dan, grado. Kasi wala akong ibang pamana sa kanila kundi yun lang, pag-aaral. Ang panganay na si Paula at ang 8 taong gulang na si Renz ang pirming kasama ni Tatay Reynold sa pagsisid. Eh bakit ka nagsisisid? Di ka man natatakot? Di po, yung ate ko lang sa Arikusan. Ano na? Sa ahas lang po, natatakot ang ate ko po. Yung ate mo natatakot sa ahas. Ikaw? Hindi ka natatakot? Hindi ka man natatakot sa mga alon? Bakit? Pag sumisid ka po, mahirapan ka din yung alon kasi. Matangay ka din. Matatangay ka ng alon. Oh, hindi ka ba natatakot na malunod? Ha? Di po, Bakit hindi ka natatakot? kasi para may makatulong din sa pamilya namin. Pagdating sa dalampasigan, lusong agad sina Paula at Renz. Habang sumisid sa batuhan ng 2 bata, nagtungo naman sa mas malalim na parte ng dagat ang kanilang ama. Nakadikit sa bato ang mga kinukuha nilang arorosep. Kailangan mong kutkutin ang bawat isa hanggang mabunot ang mga ugat nito. Yung mga kuko, pudpud ako po kasi yung pudpud na yan. Oo nga po. Ah, Bakit mamamatay. pupudpud yung ano ninyo? Ano po bang nangyari dyan? Igayon po sa bato yan kasi saka arsit. Kasi sa Opo, ma'am. kakaganon, parang binubungkal nyo ba sa Opo, ma'am. ilalim? Opo, ma'am. Hindi po ba masakit? Masakit po, ma'am, kasi tinitiis na nga po, ma'am. Yan lang para makahanap buhay kami. Nakapara pong nabasag na po yung... Opo, ma'am, basag-basag na to. Yung kuko ninyo. Opo, ma'am. Hanggang dyan sa ilalim, basag dyan. Pudpud talaga. Kung anong kayod ng ama, ganun din ang pagsisikap ni Renz at Paula. Sa unang tingin, animoy nagtatampisaw lang ang mga bata. Pero hindi ito laro. Kailangan nilang makapuno ng 2 sako para kumita kahit papaano. Mababaw lang yung tubig.
Pao, doon din malakas yung hampas ng alon. So, kailangan mong kumapit doon sa mga bato para hindi ka tangayin. Sanay na ang mga bata sa pagsisid. Alam nila kung saan at paano kinukuha sa bato ang mga arorosep. Pero hindi nila kabisado ang alon. Tinangay man ng bahagya, patuloy sa pangunguha ng arorosep ang mga bata. Hindi raw sila magpapapigil sa kahit na ano. Kahit pa sa hampas ng alon. Bakit kayo sumisisid? Para po madagdagan yung baon namin. Bakit? Magkano ba ang baon ninyo? 10 po. Kulang ba yun? Po. Kulang? Bakit? Kasi po, kapag hindi po nakakasayang si mama, yung 5 po, binibili ko ng kanin. Yung 5 po, binibili ko ng ulam na gulay po. Yun yung pang lunch mo. Opo. Ano, recess? Wala po. Tapos si Renz, ganun din. Ba't hindi nakakapagsaing si mama? Kasi po, kapag minsan po, nangungutang kami po. Hindi na po sila nagpapautang. Limit po, sabi nila. Batid ko na kung bakit wala silang takot. Kalam ng sikmura ang nagpapatatag sa kanilang loob. Makalipas ang 2 oras, napuno na ng arorosep ang kanilang sisidlan. Pero walang balak tumigil ang mga bata. Mabigat ah. Actually, medyo mabigat na siya. Siguro mga give or take mga 3 kilos. Pero, lilinisan nyo pa ito no? Lilinisan pa. So, marami siguro dito. Tatanggalin pa yung lupa. Tapos may mga reject pa. So, baka mga 1 or 2 kilos lang ito Magkano ang 1 kilo? 30 po. Kaya lusong ulit ang magkapatid. Inabot na kami ng tanghaling tapat pero sige pa rin sila sa pagsisid. Ni hindi tumitigil para kumain o uminom man lang. Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Ha? Giniginaw ka? Ha? Giniginaw ka? May t-shirt dyan. Dahil kailangan punuin ang mga lambat, tuloy sa pagtatrabaho si Paula kahit nag-iisa. Kinalimutan ng kamusmusan, kapalit ng kabuhayan. Pero hindi ka ba natatakot kapag nagsisisid kayo? Hindi ka ba natatakot? Hindi po, kasi po, dito po, lahat ng bata po nagtatrabaho. Kaya po kapag pag hindi naman po sila pumunta, nagbabasa po sila, ganun po ng libro. Tapos nag-aaral. Ano mas gusto mo? Nagbabasa ng libro o nagtatrabaho? Nagtatrabaho po. Masaya po akong magtrabaho para po matupad ko po yung mga pangarap ko. Tapos matulungan ko rin po yung pamilya ko. Tapos makapatayo sila ng magandang bahay. Pati yung mga kapatid ko po, papag-aralin ko po sila ng mabuti. Pero di ba, Pao, ang mga bata hindi dapat nagtatrabaho? Di ba dapat ang mga bata dapat nag-aaral tsaka naglalaro? Hindi po ako naglalaro. Tanghalian na nang matapos sa pagsisid ang mag-aama. 3 lambat ng arorosep ang kanilang nakuha. Sana maganda ang kita sa araw na ito. Pero pagdating sa dalampasigan, Medyo mahaba kasi yung biyahe kaya yung lalanta ng konti yung arorosep. So, ibababad muna natin sa tubig para mabuhay siya ulit. hindi pa nanananghalian o umiinom man lang ng tubig si Paula at Renz. Kaya pag uwi nila ng bahay, Nahilo.
Nahihilo ka? Nahihilo ka? Tinitipid nila kasi yung tubig kanina eh. Sa bangka. Matipid talaga sila ng mahirap ang tubig dito, ma'am. Minom ka na ng tubig? Napaliligiran man ito ng tubig, walang malinis na tubig inumin sa buong isla ng Silaki. Kung gusto mong uminom, kailangan mo pang bumili. Bakit wala pong tubig dito sa isla? Mayroon po mga lang hindi mainom. Ah, hindi maiinom. Hindi po, ma'am. Parang pangbanlaw lang siya ng panglaba, gano'n. Ah, madumi. Ano, parang maalat-alat siya. Ang tubig inumin, binibili. Ang tubig pangluto at pangligo, iniigib pa sa kabilang isla. Sakay ng balsa, 3 oras siyang magsasagwan hanggang maabot ang isla ng Binabalyan. Ano po ito araw-araw? Nagigib kayo? Eh, sino po may-ari nito? Yung unang ano to, ng barangay Consel. Para Ah, malapit yung iba namin. eh, ba't hindi magpatayo yung barangay dun sa Silaki? Kulang po tayo yung budget. Dahil maliit at luma na ang kanyang balsa, 4 na galon lang ang kaya nito. Sapat lang para sa isang araw. Pagdating sa bahay, diretso sa trabaho si tatay. Hindi pa pwedeng magpahinga. Kailangan pa kasing linisin ang mga arurosep na kanilang nakuha. Linis na? Masela ng bawat tangkay ng arurosep. Pwede na yan? Kailangan maingat ang pagtatanggal ng mga ugat, dumi at lumot na nakadikit dito. Mukhang marami sa unang tingin yung nakuha natin, pero sabi nila sa akin, eh, marami pang tatanggalin dito ng mga dumi at mga lupa. So, yung timbang liliit din. Mga tansya nyo po, mga ilan kilo po ito lahat-lahat? Mga 4 lang po siguro ito, ma'am. 4 lang to? O pag nalinisan na. Pagsapit ng gabi, tumambad ang isa pang problema ng isla. Hindi lang pala kabuhayan at hindi lang tubig ang problema dito. Patuloy na nababalot sa dilim ang isla Silaki. May itanayong solar panel daw dito ang gobyerno noon, pero kailangan mo rin magbayad para magamit ito. Kaya nagtiis sa liwanag ng iisang gasera ang pamilya Castil. Tiniis ang pagod, maihanda lang ang mga nakuhang arurosep. Bukas na lang sila magpapahinga. Sa ngayon, magtatrabaho sila at buong gabing aasa na sana masuklian ang kanilang pinaghirapan. Pinitaw? Ha? Pinitaw? Kasabay ng pagdating ng liwanag ang pagdating ng mga bumibili ng lamang dagat. Sino po kuya ang nagbebenta dito, ang bumibili? Si ano po ma'am, si Kuya Rodel. Kuya Rodel, magkano po ang bili niya dito sa mga arurosep ninyo? Ano lang po ma'am, mura lang yung kuha nila sa amin dito, 15 pesos lang. Eh, ba't ang mura? 15 lang? 15? Tumal nga daw sa biyahe ma'am eh. Kaya mura lang yung kuha nila.
Pero nang oras na ng timbangan, may napansin akong katakataka sa paraan nila ng pagtitimbang. Bakit 6.5 po? Eh, di ba 5 kilo na lang kinukuha natin dito? Bakit 6.5 ang bilang, ang timbang? Kasi allowance ma'am yung isa't kalahati dahil tumutuloy yung tubig. Allowance niya ganun? Tubig po siya eh. tubig. Habang inilalagay yan, tumutulo yung kabutas ng banyera yung tubig. So adjustment yun para sa tubig. Kaya 5 yung So ang bilang niyan, parang 5 lang. parang 5 lang. 6.5 ang timbang, pero ang bili dyan, 5 kilos lang. Oo. Dito 16. Kalahati ng mga nakuha ng pamilya Castil ay mababang uri daw ng lamang dagat, kaya mas mura ang halaga. So kuya, ilan po lahat-lahat yung nakuha natin dun sa kiluhan? Ang kalinatnat, 4 na kilo. 4 na kilo. So, times 15 lang yun, ano? 15 times 4, 60. 60. Tapos yung arorosep, ilang kilo lahat? 5 kilo po ma'am. 5 kilo, magkano ang benta doon? 30 po. 30 times 5, 150. 150 plus 60 to 10, 210. 200 piso. Sa tubig, gasera, uling at pagkain pa lang, kulang na ito. Paano pa ang pag-aaral ng mga bata? Ang mga nakuhang arorosep ay ibibenta ng mga middleman sa Bolinao at mga karatig bayan. Isang oras lang ang layo ng palengking ito sa isla ng Silaki. Kaya laking gulat ko nang malaman kung magkano ang presyo dito ng arorosep na binili lang sa Silaki ng 30 piso kada kilo. Arorosep ba to? Magkano po? 20. Hindi, ang isang kilo. Magkano? 200? Ang mahal naman. Saan galing to? Maramihan sila to. Kung alam lang ni Tatay Reynold na ganito ang halaga ng lamang dagat na kanyang kinukuha, baka matagal na niyang nabayaran ang kanilang mga utang, pati ang pangarap ng kanyang mga anak. Sabi ko po, ma'am, sa Panginoon, sana sa mabuting kalagayan yung mga anak ko, saka malayo kami sa sakit. Sabi ko, saka sana may kapag-aral, yung matapos sila sa pag-aaral yung mga anak ko. Sabi ko po, ma'am, para makatulong sila sa mga kapatid din, mga malilit din. Pag balang araw may trabaho sila, gano'n. Iba ang ngiti ng mga bata sa umagang ito. Araw kasi ng pasukan, malaya silang maging bata, bakasyon sa responsibilidad. Ano problema? Sira po. Ano yan? Sira po ang bag ko. Sira ang bag mo. Pagkakatingin nga. Sandali. I-ano na lang natin to, i-stapler natin. Tapos bibili na lang tayong bagong bag, ha? Huwag malulungkot. Bag lang yun. Dahil walang eskwelahan sa isla ng Silaki, araw-araw kailangan nilang mag-arkila ng bangka para lang makatawid sa kabilang isla. ₱150 ang pamasahe kada linggo. Pag minsan po, hindi po kami papasok. Kasi po, wala po kami baon. Tapos po, pag wala kami po, natulog lang kami. Tapos si Papa po naghahanap buhay. Pero kapag wala pong nakuha, wala po rin kaming pera pambili ng bigas. Kasi po ayaw ko mag-absent sa school. Kailangan ko pong mag-aral para makatulong sa pamilya ko. Minsan ba wala kayong baon? Wala po. Pero pumapasok pa rin kami. Eh, ano kinakain niyo pag lunch? Umihingi lang kami doon po, sa school. Tapos, pag hindi magbigay,
itiisin lang namin kasi walang pambili. Kumusta po ang standing nila sa eskwelahan? Okay naman yung mga bata, ma'am. Magaling naman sila sa klase. Ang nagiging problema lang, ma'am, na sinasabi ng mga advisors, itong mga bata na to, lagi pong absent. Dahil? Siguro, ma'am, kasi ang pinanggagalingan po nila, doon po sila sa may Silake Island, which is 3 kilometers hanggang dito. It takes them 3 hours Kung magbabalsa. kung magbabalsa. Oo. At saka, syempre, ma'am, dahil nagre-rent pa sila ng bangka para lang makatawid dito. Sa eskwelahang ito nag-aaral ang halos lahat ng mga taga-Isla Silaki. Kaya nagdesisyon siya. Tulad ni na Paula at Renz, dito rin nag-aral noon sina Christine at Joselito. Ngayon, nagtuturo na si Christine sa pampublikong paaralan. Nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng may alam ng kanyang nakaraan. Dati daw po, yung bata daw po siya, nagdadagat po daw siya para makatulong po sa pamilya. Tapos madagdagan rin daw po yung baon nila. Tapos para makatayo rin po sila ng bahay na maganda po. Tapos ngayon, Maganda na po yung bahay nila. Natupad na po yung ng pangarap niya. ano bang pangarap mo? Teacher po. Gusto mo maging teacher? Bakit gusto mo maging teacher? Kagaya po ni Ate Christine. Pag nagdadasal ka kay Jesus paggabi, ano sinasabi mo sa kanya? Salamat po sa biyaya ng binigay na ninyo. Tsaka salamat din po sa binigay niyo kagamitan sa amin. Bakit nagpapasalamat pa rin kahit na mahirap ang buhay? Para bibigyan ng biyaya. Hindi ka nagagalit kay Jesus? Hindi po. Dahil Kasi mamahit ng tao yan po. Sa mga lugar na salat sa biyaya, lalong humihigpit ang kapit sa pangarap at pag-asa. Kung likas yaman ang pag-uusapan, mapalad ang isla ng Silaki sa Bulinaw, Pangasinan. Masipag ang mga tao, mayaman ang karagatan, pero laganap ang kahirapan. 12 taon na ang lumipas mula nang huli kong bisitahin ang islang ito. Mayaman pa rin ang dagat, masipag pa rin ang mga tao, pero bakit tila walang pag-asenso? Hindi sapat na magbigay ng pera kung hindi susolusyonan ang ugat ng problema. Aanhin mo nga naman ang sipag at tiyaga kung kailangan mo pang mag-igib ng 3 oras para lang makainom. Kung kailangan mo pang sumisid at makipagsapalaran para lang makapag-aral. Dahil hanggat hindi nasusolusyonan ang ugat ng problema, hanggat hindi naiaangat ang buhay ng buong isla, hindi magbabago ang buhay sa Silaki. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.